Yan, so tayo po ay nagbabalik. So, yan, tayo po ay nagbabalik. Ayan, pakinggan natin. Score up to 70% off from top brands sa Shopee Mall Mega Save. Shop 100% authentic item. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan at atin pong Ayan, Harry Roque. Pakinggan po natin yung panawagan ni Attorney Harry Roque, no, sa mga supporters po ni Leni Robredo, Aquino supporters, ayan, mga Trillanes supporters, ayan. So may panawagan si Attorney Harry Roque na sana po daw ay sumama na daw po kayo sa mga Duterte at suportahan ang kanilang panawagan. So ito po yung wait lang. Yung video. Ayan. Lenny ay umaamin na nabudol kami ng PBBM pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng hakbang na maisog. Bakit natutumiming ngayon ang mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat. Of course naman, much better naman talaga ang Marcos kaysa Duterte. Alam nyo po guys, hindi naman po kasi BO ang mga Leni supporters, mga Duterte, Trillanes supporters, mga Aquino supporter. Kaya hindi po talaga sila sasama sa inyo, Attorney Harry Roque. Magkaroon ng paninindigan si VP Leni. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte? Oh, grabe, nasampal ang mga Duterte, mga DDS, no? They are trying to court the support of Leni supporters, no? Para syempre pabagsakin ang Marcos administration. Pero yun nga po, sabi ko nga po, hindi nga po BO ang mga Leni supporters. Kaya hindi talaga magiging posible, Attorney Harry Roque, na maging supporter po ninyo ang mga Leni supporters. Sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros. Well, abangan natin kung anong magiging desisyon ni VP Leni. Pero malinaw po malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Leni. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nanggagaling sa tatlong kampo na tagwa 1/3. 1/3 Marcos, 1/3 Duterte, 1/3 dilawan. Ngayon, Tumigil-tigil ka, Harry Roque. Wala pong 1/3 na Duterte. Wala pong 1/3 na Duterte. Sorry, Harry Roque. Wala pong 1/3 na Duterte supporters. That's a fact. hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Leni, abay unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang dilawan. Paano? Kasi nga mag-low partner si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense.
na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong one-third ng Dilawan makikipagkampihan sa Pulahan. Tignan po natin. As if naman Harry Roque na one-third ang Duterte supporters. No? Mas naniniwala pa ako na pag Leni supporters of Risa Hontiveros, supporters of Trillanes, no, they have that solid votes, no, siguro nasa 16 million po sila. Pero pag mga Duterte, I don't believe. Hindi ako believe na meron pa po kayong one-third. Sabi nyo nga, kaya nga po kailangan nyo makipag-alyansa o nililigawan nyo ang mga Aquino supporters, mga Leni supporters, mga supporters ni Leni, supporters ni Risa Hontiveros. Kaya nga po nanliligaw po kayo ng mga kakampi sa inyo. Akala po ninyo ata madali po mauto yung mga supporter ni Leni Robredo. Hindi po nila kayo susuportahan. No? Hindi po kayo susuportahan. Hindi po kayo susuportahan ng mga supporter ni Leni Robredo. Kasi nakikita po nila na nasa tamang landas ang tinatahak ng Marcos administration. Kaya tigil-tigilan na Harry Roque, no? Ang pag-iilusyon mo nasasama sa inyo ang mga Leni supporter, no? Ay accept nyo na lang po na hindi po talaga sapat ang bilang nyo, no? Nasa 1 million lang kayo. Yun ang masakit na katotohanan. Nasa 1 million lang kayo. Wala pong 32.2 million. Okay, ayan po. Survey na naman daw po. Isasama po ba yung mga troll? Sasama po ba natin yung mga hindi boboto? Sasama po ba natin yung mga hindi po rehistrado? Sasama po ba natin yung mga trolls po ninyo? Ayan. Alam nyo guys, no? Kung talagang meron po kayong 32.2 million supporters, hindi na po kayo dapat nagrarally ng ilang beses. Nakakahiya po. Walang katao-tao. What I mean, hindi ganun po pinupuntahan yung mga rally po ninyo. 'Di ba? Hindi po pinupuntahan ang mga rally nyo. Yun na po yung chance nyo na maipakita na solid. Na meron po kayong 32 million, no? Na meron po kayong 30 million, pero wala pong 32 million na nagpupunta para suportahan yung rally po ninyo. That's fact. Oh, 'di ba? Wala po. Ginamit nyo pa ang video ng papal visit sa Timor-Leste para sabihin na marami pong mga tao sa Davao ang nagrarally. Kakahiya, 'di ba? Sobrang nakakahiya ang ginawa nyo na ginamit nyo po ang pagbisita ni Santo Papa sa Timor-Leste para sabihin na ganun karami yung mga tao sa Davao na nagrarally. Nakakahiya, di ba? Sobrang nakakahiya, guys. Nagpapakalat kayo ng mga video, claim nyo po na rally po ito sa Davao, pero agad po ito na debunk. Agad po ito na ispatan na ang video po na pinapakalat nyo na maraming nagrarally sa Davao ay pagbisita ni Santo Papa sa Timor-Leste. Diba? Aminin nyo na po guys, hindi po sapat ang lakas po ninyo.
Kaya nga po, nanliligaw po kayo kay Leni Robredo para makuha yung suporta ng kanyang supporters. 'Di ba? Kaya nga po, hindi po nagwawagi, no? Hindi po nagwawagi ang mga DDS. Kasi wala pong pumupunta sa rally. Walang people. Wala ding power. Kaya po walang people power na nangyayari. Mga mautog lang pwede siguro, di ba? Mga mautog lang ang meron. Pero people power, wala. Walang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay pero nandito ka naman. Saan po makikita? Saan po daw makikita yung batas sa people power? Pwede nyo pong sabi, the 1987 is a product of the people power. So, binago po yan kasi 1973 po yung last. Kaya po nagkaroon ng 1987 Philippine Constitution po. Pwede nyo po doon tignan. Yan. Pwede nyo po tignan. Ayan po, sa nagsasabi po na bangag po ako. Pwede po kayo pumunta sa Manila Health Department. Ay, pwede nyo po ipagtanong doon. Kasi required po yung pag-undergo ng drug test pag po ay nagtatrabaho sa Manila. Ayan. I-search nyo lang po Romel Dacpano. Ayan. Wala nga po guys, wala pong ganong suporta ang Duterte. Kaya nga po, nahihirapan silang patalsikin si Marcos. Kasi nga po, ang mga Leni supporters, okay, ito po ang masakit ha, ang mga Leni supporters ay nakikita po nila ang Marcos administration na nasa tamang landas. Ang mga Leni supporters kasi, hindi naman po sila BO. Hindi naman daw interesado sa pwesto ni BBM. Pero sino po ang makikinabang? Sino po makikinabang pag napatalsik si BBM? Hindi ba siya yung nasa likod ng mga pag-rally? Hindi ba siya yung mga nasa likod ng mga kodita? Sino ba ang makikinabang? Di ba? May statement nga siya na siya yung designated survivor. Ang harsh, di ba? Hindi naman kasi gaya nyo, mga DDS. Okay. Sige, sabihin natin, may magaling po sa inyo, pero nagpapaka-BO. Kasi required po ata na pag DDS ay maging BO. Sabi po, pakisabi sa gobyerno na lutasin ng mga bata. Nandun na po ang mga kapulisan. Hindi na po problema po yan. So, meron po mga concerned agencies po na nag-aasikaso ang mga yan. Oh, di ba? Ayan na. So, lumalabas na yung statistika. Yung gold na benta na. Yes. Meron na po inisyo po dyan ang Bangko Sentral. Kung gold yung pagsasabihan mo, ayan, there is a fact also. Noong 2021, nagbenta din po si Duterte. At nasa record din po na ang Pilipinas ang may pinakaraming binenta na gold reserve noong 2021. Panahon po ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kabuuan na binenta ni Duterte ay nasa 49.5 toneladang ginto. Diba? Grabe! Meron naman po kayong mga cellphone, meron po kayong load, meron po kayong data connection. Ready. Android naman siguro yung phone nyo. Pwede po kayong mag-search. I-search nyo po. No?
gawa-gawa daw ang istorya. Pwede mo pong i-research po, sir. Kung ako'y gumagawa ng kwento na nagbenta po si Duterte ng 31 toneladang ginto noong 2021. Sa kabuuan, ang binenta ni Duterte na gold reserve ay nasa 49 po na tonelada. Base po ito sa nag-iimbentaryo ng mga ginto, ang World Gold Council po. Paano po ubos, no? Inubos na po ni Duterte. 49.5 ba naman na toneladang ginto ang ibinenta? Nag-iwan pa ng 13.8 trillion na utang si Duterte sa Marcos administration. Ba't hindi nabalita? Ba't hindi nabalita? Pwede po kayong mag-research, no? Pwede nyo pong i-research, guys. Meron po kayong mga cellphone. Pwede po nyo i-research, guys. Pwede ko pong ibigay sa inyo yung link ng report na yan. Pwede nyo pong i-follow po ang WhatsApp Pinas, at Lakay Regan Bulletin. Nandun po yung link. World Gold Council. Pilipinas ang may pinakamalaking pagbebenta ng gold reserve noong 2021. Ayan. Na back to you kayo, guys. Back to you, di ba? It's back to you. 2021, ang Pilipinas ang may pinakamalaking pagbibenta ng gold reserve sa panahon po ni Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay hindi paninira. Base ito sa World Gold Council na siya pong nag-iimbentaryo ng mga gold sa buong mundo. Ayan, saan nilagay daw ang flood control projects? So, nasa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Ang mga flood control projects, ito po ay mga dike, mga ganon po yung flood control projects po. So, kung ano po ang flood control project ay para mabawasan ang mga magiging impact po nito. Pero it doesn't mean na hindi na po magiging o hindi na po magbabaha sa lugar. Ito ay binabawasan lamang po ang impact ng isang flood dahil ito ay isang natural na kalamidad na bunga po ng tinatawag na climate change. Ngayon, nagbabago na po, kaya po nga tinatawag na climate change. So, kung gaano kababa, kataas po yung tubig noon, mas mataas pa po ngayon. Na pinalala naman ng epekto ng kawalang disiplina ng mga naninirahan sa metropolis kung saan nagtatapon ng mga basura na pwede makaapekto sa daluyan ng tubig kung saan nagbabara po ang ating mga pasilidad. Kaya po medyo bumabaha pa rin. Anong lugar po? Pwede nyo pong puntahan ang Marcos Highway po sa Tubao, La Union. Marcos Highway po sa Pugo, La Union. Meron din po ako nadaanan sa Ilocos Norte when I was there during the Marcos 107 celebrations. Ang dami pong mga flood control projects po doon. So, ayan po guys. Huwag kang nagtatalinuhan. Natatalinuhan ka na ba yon? It's a basic po yon. It is a basic knowledge na nakukuha lang po sa pagre-research. Kaya po natin yon gawin sa ating mga cellphone. Hindi po tayo nagtatalinuhan. Ito po ay base lamang sa ating nare-research na hindi po ito mga clickbait at hindi rin po ito mga hoax o mga fake news. Ang tanong po ng bayan, nasaan ang 11,000 flood control project ni
dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kasi napaka-unfair naman kung ang hinahanap nyo lang ay ang 5,500 flood control project, nasaan ang 11,340 na flood control project ni Duterte. Anton, pwede ka po magpunta sa iba't ibang lugar. Kung meron ka pong nakikita mga flood control project, ay iyon na po iyon. Ayan. So, sa mga nagtatanong nasaan yung 5,000 flood control projects, you can also visit the DPWH po. Sila po yung namamahala sa mga flood control projects. Ganito po, andito na yung mga kapatid po nating mga DDS. Ganito yung mga pag-atake po nila. So, hindi po tayo napatol sa mga DDS trolls. Ayan. Hindi po natin kailangang maging abogado para lang po makapag-research. You have your phone, you have your Android. Alam ko naman, gaya kita na mahirap lang. Kaya ang cellphone natin ay mga Android lang. So may Google yan. Pwede mo pong i-search her. No? Huwag po tayong maging BOBO. Mahirap po maging BOBO. No? Yung information po nasa ating kamay. Kaya lang ayaw po natin basahin. That's why ginagawa po nating BOBO mga sarili po natin. Yan nga po, sabi ko nga po, requirements po ba pag DDS ka ay maging isang BOBO? Diba? Requirements po ba pag DDS ang maging BOBO? Kasi meron naman po kayong mga cellphone. Meron naman po kayong mata para po magbasa. Pero ayaw nyo po magbasa. Dahil nga po, ginagawa nyo pong BOBO. So, ang tanong ko po, requirements po ba ng pagiging DDS ang maging BOBO? Hoy, hindi naging maaliwalas ang Davao kung hindi maayos ang Duterte. Pakialam mo. Ayan, babalik naman ako ulit, no. It was in 2016 that was reported the numbered case of rape case po, no. In the news article of Mindanews.com, and 2017 in the news article of Philippine Star, murder po, pinakaseryosong problema sa Davao City. Sabi po, paano kasi kahit alam mo na hindi magandang nangyayari sa paligid mo, puri ng puri. Sino po ang ating pinupuri? Sino po ba? Sinasabi mo yan, Marcos Jr. kayo. Pwede nyo pong i-search naman po yung aking sinasabi kasi gaya po ng sabi ko nga po, you could search. Kung gusto mo ng katotohanan, meron ka pong phone. Hindi po tayo dapat ang mga source po natin ay mga clickbait, yung mga hoax, yung mga spreading fake news. Hindi po dapat ganon. It should be a credible news. Noon pa man, gumagapang ng Pilipinas sa kahirapan hanggang ngayon kasi dami nga bobotante. Siguro po, no? Mahilig sa marites si Uncle. Ayan po, bawal po magmarites. Kailangan po, meron po tayong reference na ginagamit kung tayo po ay magsasabi. Yun nga po, sabi ko nga po, noong 2016, base po sa report ng Mindanews.com po, 2016, Davao City, mataas ang rape case. 2017, base sa report ng PhilippineStar.com, no? Murder case po ang mataas na kaso sa Davao City. At ito pong nagdaang buwan, no? Ang Davao City ay naging sanctuary ng mga pugante. Nandyan po yung kay Alice Go,
nandyan din po yung formally, nandyan din po yung pag-i-issue ng mga birth certificate ng mga Chinese national. Ito po ay hindi gawa-gawa. Pwede po kayong mag-search po. 'Di ba? Sabi niya, ulol, tarupam, Imar. Bakit ganito? Kailangan hindi po tayo ganito nakikipagdebate or we are exchanging ideas. We don't encourage, okay? I do not encourage na gumagamit tayo ng mga profane words. Well, I don't want to use degrading words, no? Yun nga po. Sir, mas maganda nga po yun eh. Balita na po yun from the news organization. Kumpara doon sa source nyo na peke. Katulad yun, pag-aabot daw ng shabu or ng white substance sa event ni PBBM. Kitang-kita naman na PIN. It's a Partido Federal ng Pilipinas PIN. Anong masasabi mo kay Marcos Jr.? He's doing great. Okay, I already answered you. Degrading pero maka-BO-BO. At least I use the word BO-BO. Diba? I'm directly saying, I just say BO-BO kasi it's a harsh word if I say it in full. Diba? Kaya nga po, hindi nga po sinusuportahan ng Leni Robredo supporters si Duterte because ayaw po nila yung ipapalit. That's it. Ayaw po nila kay Duterte. Kasi hindi kasi sila BO-BO. Alam mo yan? It's already 5:19 so I only have 11 minutes more para po sa aking live. So kailangan na po natin magpaalam kasi 6 PM mag-outla po tayo sa trabaho. What you want, 'di ba? It's already nanalo naman talaga. Nandun na nga sa Malacanang. Ano tingin mo, talo pa 'yon? Nakaupo na nga sa Malacanang. Oh my God. Grabe. Ando na nga sa Malacanang. Ano ba naman yan? Hindi pa yung panalo? Nakaupo na? Pumipirma na ng mga dokumento, ng mga batas. At ito po nga po yung latest na naipasa po at napirmahan ng ating mahal na PBBM, ang Anti-Economic Sabotage Bill. Ayan nga po. Sabi po ni Gold G25, kung hindi daw dahil kay Sara manalo ba yan? Of course! Kung makikita mo sa datos, si BBBM ang nagdala. Because kung makikita mo sa datos po ng COMELEC, si PBBM ay mas mataas ang boto sa mga richest provinces. Richest voters richest. Ba? Oh, Diyos ko, it's a big issue. Ay, nako. Kaya nga po pumunta si Sara Duterte sa Naga. Diba? Diba? Kaya nga po nagpunta si Sara Duterte sa Naga para makuha ang suporta ni Leni Robredo. Kasi wala nga pong power. Wala pong power ang DDS. Uy, may nagano na, nagbisaya ba yan? Bisaya ba yan? Hindi po tayo nakakaintindi ng Bisaya. Sorry guys. Hindi ko na po naintindihan. Sorry guys. I don't want to reply to comments who I don't understand. If you want to get response, so please comment in Filipino and English or even in Ilocano, but in your own dialect I could not understand. Sabi po ni Teresita Aton, kung hindi naka-line up, base po sa sa data po ma'am, ito po, babasahin ko lang po.
Ayan po, base po sa sa data po, no. Sa Cebu po, ang nakuha po ni Sara Duterte, dito 1,258,538. Si Marcos ay 1,055,985. Okay, so mataas pa rin yung nakuha ni Marcos. Sa Negros Occidental, ang nakuha po ni Duterte, ni Marcos is 482,344. Samantala po, si Duterte is 475,854. So, mas mataas po ang nakuha ni Marcos Jr. Sa NCR po, ang nakuha po ni Marcos ay 3,287,785. Kay Duterte, 3,206,709. So, mas mataas yung nakuha ni Marcos Jr. Imagine, ang kanyang kalaban sa president ay si Leni Robredo. Ang taas din ng boto nakuha ni Leni Robredo, di ba? Kumpara yung mga kalaban ni Sara na ang hihina yung kalaban niya sa Vice President. Tapos, ang nakuha po ni Marcos sa Cavite naman ay 1,121,108. Duterte, 1,031,113. So, si Marcos nga po ang nagdadala. Batangas, 719,492. Duterte, 668,146. Pangasinan, 1,295,814. Duterte, 987,170. Iloilo, Marcos, 374,144. Duterte, 364,898. Laguna, Marcos, 925,307. Duterte, 809,611. Rizal, 765,019. Marcos. Duterte, 688,173. Bulacan, Marcos, 1,024,069. Duterte, 870,629. Pampanga, Marcos, 735,245. Duterte, 628,233. Ito po ang nagpapakita na si Marcos po ang nagdala sa vote-rich provinces sa NCR at sa Pilipinas. No? So, we could say na ang Duterte supporters ay 1 million lang. Ayun nga guys, sabi ko nga po, ang botante po ni Marcos Jr., ang boto po ni Marcos Jr. ay 31.6 million. So, nasa 1 million lang ang Duterte. Kaya nga po mas mataas yung nakuha ni Sara kasi eto na po, 'di ba? Yung mga vlogger nyo, hindi po binoto talaga si Marcos. Ayan! Andali. Ayan po, mga gaya nyo, hindi po talaga nyo binoto si Marcos. Ayun nga po, sir. 'Di ba? Yung mga hindi po bumoto kay Marcos Jr., yun na po yun. Yan na po. Kayo na po yun. Okay. So, it's already 5:26. Meron pa akong 4 minutes na natitira para sa aking live. Tignan nyo na lang daw po sa 2028. Sige na, double time. Okay, no problem. Problemahin nyo paano nyo i-oppose si Sara Duterte.
Kasi yung sa amin nakaupo na po si si PBBM. Achieve unlock, 'di ba? Mission accomplished. Mission accomplished na po sa amin, nakaupo na po si PBBM eh. Yung sa inyo, iuupo nyo pa lang. That's the reality. Si Marcos nakaupo na, no? Si BBBM nakaupo na. Si Sara hindi pa. Ayun. No problema pa. No problema pa siya kung paano siya makakaupo. Malapit lang na mawakas. Okay. Kailan nyo pa sinasabi yan? Anong buwan na? October na. October na sa Martes. Whatsoever. Basta po, PBBM, nakaupo na po si Marcos Jr. Si Sara, hindi pa po nakaupo na presidente ng Pilipinas. Yun po yung problema, sir. Nakaupo na po si Marcos Jr. Ang problemahin nyo po, mga Duterte supporters, paano nyo po iupo si VP Sara Duterte? Kasi, di ba, nagmamaisog rally naman po kayo, pero wala po nagpupunta ng mga tao sa inyong mga rally. Di ba? Kasi dapat hindi nyo inaway ang mga Leni supporters. Inaway nyo kasi. Kung hindi nyo inaway, siguro at hindi requirements ang pagiging BOBO sa DDS, di sana nasa inyo na yung mga Leni supporters. Ayan, di ba? Sobra. Hindi na po namin problema po yun. Basta sa amin, nakaupo na po si BBM. Nakaupo na po sa Malacanang. At ito nga po, hanggang ngayon, siya pa rin nandun. Kasi diba sabi po ng mga key OGC members, yung 8 million daw ay pupunta sa Malacanang. Tapos meron pa nag-post na yung pinakamalaking bagyo daw, September 21. Wala naman pumunta sa Malacanang. Diba? Diba? Di sana pumunta po kasi pag may nagsabi na maisog rally, pumunta po kayo mga DDS. Diba? Para po makaupo na si Sara at hindi na kung ano-ano pa lumalabas. Diba? Diba? Ilan po ba yung supporter ni Kibuloy? Ang allegedly rapist? Allegedly human trafficker. Oh my God. Nakakaawa po yung mga biktima ng panghahalay niya. Yung human trafficking po niya. Kung totoo po yung mga balita, no? Yung mga aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy, tapos sumusuporta ka sa kanya. Kung totoo po talaga yung mga naging biktima niya. Isa ka pang babae, pero ano po ang pakiramdam mo kung ikaw yung biktima ni Apollo Kibuloy, 'di ba? Isa kang babae pero hindi mo ipinaglalaban. Hindi mo nararamdaman yung naging nararamdaman ng isang biktima ng isang panggagahasa. Ito ay base pa rin, no, sa lumabas na pagsisiwalat sa preacher to prisoner. Yun nga po. 'Di ba? Kaloka. Magpi-people power pero wala namang power. Wala din people. Paano magkakaroon ng power si Sara? Hindi naman kayo pumupunta sa mga maisog rally. Hanggang dito lang po kayo. Busy kayo sa social media. Ilan po yung cellphone nyo? 5? 10? 10? Tapos copy-paste yung mga comments? Oo. Hindi po counted yon. So it's already 5:30. Kailangan ko na po magpaalam. Salamat po sa mga sumama po sa ating live. Good evening, guys. And pag hindi pa po kayo nakapagsimba at nakapagpasalamat sa taas, kailangan nyo na po magsimba, no? Ayan, so kailangan po natin magpasalamat sa mga biyayaan nating natanggap sa Poong May Kapal. Ayan, thank you po guys, goodbye.